Unahin ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagan na sibakin at palitan si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Teka, yun bang panawagan? Wala naman yatang panawagan si Bakin. Walang ganong panawagan, di ba? Ang panawagan, mag-resign. mag-resign. Ayun. Wala. So ang panawagan ay para kay VP, hindi para sa kay Pangulo. Presidente. Ayon sa Pangulo, Tuloy. hindi maaapektuhan ng galit ng First Lady ang working relationship nila ni VP Sara. At tiwala siyang naiintindihan ito ni Duterte dahil isa rin siyang may bahay. Paglilinaw ng Pangulo, bagamat itinuturing niyang siya ay maswerte sa pagkakaroon ng protective wife, hindi dahilan ng galit ng First Lady para sibakin si VP Sara sa gabinete. Una rito, sinabi ni Inday Sara na walang kinalaman sa personal na nararamdaman ng First Lady ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo at mas gusto niyang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap ni PBBM hinggil dito. Isyu ng bayan, Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Init. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kasama ba kayo sa mga tinamaan ng brownout? Meron na palang ilang lugar na nakaranas ng brownout kahapon, kumbatsero, dahil sa pagnipis na naman ng supply ng kuryente. Umabot na naman pala sa red alert ang Luzon grid. At yellow alert naman ang Visayas. Yes. Kaya kung na yun, ilang araw ng sunod-sunod. Talaga. Buti na lang kumbatsero at hindi red. Hindi. Hindi red alert. Red alert. Yung yellow alert lang namipis. Pero yung kailan ba nag-red alert? Nung mga... Ang Luzon, kumbatsero, tumaas sa red. nag-red din pala yung Luzon. Visayas ang yellow. Kaya may mga nakaranas na nga ng brownout eh. Naku kahit ngayon yung pagdilim yung okay, tama ka kumbatsero. Yung Luzon ang naka-red, yung Visayas ang yellow. Pag yung buong maghapon mainit, pagdating sa hapon, kahit na lubog na ang araw, naku, parang doon lalong umiinit eh. Tama. Parang doon naipon yung singaw ng lupa, ng pader ng bahay ninyo, ng bakal, lahat ay nagsasama-sama. Kaya ang tagal mawala ang init sa loob ng bahay. Kaya ngayon kumbatsero, ngayong araw na ito ay ang forecast ng Pag-asa mataas din daw ang heat index. Nako yan. Kahapon pala sa Apari, Cagayan, di ba in-interview natin noong isang umaga si Mayor dun sa Tugigaraw. Sa Apari, Cagayan pala ay umabot ng
48 degrees 48 degrees. Grabe. Celsius. Grabe. ang heat index. Parang ano na 'yun? Parang heater na 'yun na yung hangin sa labas para ka nang binubugahan ng heater eh. Tama, ganun katindi, kumbachero. Kaya nga may mga eskwelahan, gaya dito po sa buong lungsod ng Maynila, walang pasok ng face-to-face. Face-to-face. All levels. All levels. Maynila. Sa Maynila. Yun, Oo. Mukhang kailangan talagang gawin na yan eh. Pero yung mga air-conditioned classrooms na mga eskwelahan, pwede sigurong tuloy pa rin ang klase nila. Ano? Yun namang walang pasok face-to-face, pero may pasok online. Online. Ano tawag doon? Asynchronous. Asynchronous. Oo. Ayan. Tuloy-tuloy yan. Pero ang hindi nawawala ng pasok, kaya nga trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho, lalo na ang ating mga OFWs. Ang laki pala ng nakabawi daw pala ang dolyar. Bumaba pala ng husto ang dollar nitong mga nakaraang araw. Hindi ko napapansin. Hindi mo malang nabanggit sa akin, kumbachero. Ayoko naman talaga sana sabihin sa'yo, baka lumungkot ka eh. Yung dollar ko tuloy na nasa pitaka ko hindi ko napalitan. Anong mataas? Ito ang dollar kumbachero ay 57 57.51 pala. 57.51 Ngayon. ang foreign exchange ngayon. Pero bumaba pa yan. Lumakas pa pala piso nito. Lumakas pa pala ang piso niyan. Kaya tinatawagan na natin ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Baka naman iniipit pa ninyo yung mga pera dollar niyo dyan. Mga dollar ninyo dyan. Ipadala na ninyo para mapahupa natin itong palitan ng piso at dolyar. Pero ang mga OFW natin talaga naman, alam nyo bang meron na rin kayong lounge, yung tinatawag na lounge dyan sa Terminal 3. Dati kasi Terminal 1 lang yung OFW lounge. Ayan, Terminal 1. Ngayon meron na rin sa Terminal 3. Ipakita mo nga, Mother, asan ba yun sa Terminal 3? So yung mga bibiyahe ngayon na mga OFW, ayan. Gagamitin nila ang Terminal 3. Ayan, Ito na pala yun? Tino mo nga Ito na mismo yun? Saan banda yan? Yun nga, sa Terminal 3. Saan kaya dun yan, ano? Saan kaya sa Terminal 3 yan? Oo. Pero madali na yan. Pagtanong nyo na lang, mga OFWs, kung saan yan, ituturo na yan sa inyo. Ayan. Kaya nagpasalamat daw si Speaker. Si Speaker nga pala ito, no? Nagpasalamat daw si Speaker Martin Romualdez sa may-ari ng NAIA ngayon. Sa bagong may-ari. Kay Ninong. Kay Boss Ramon Ang, ang CEO ng SMC, sa paglalaan ng malaking espasyo. Meron talagang malaking espasyo para sa lounge ng mga OFWs dyan sa Terminal 3 sa NAIA. Ayan, Kaya mga OFWs natin, doon sa hindi pa nakakaalam at doon sa mga paalis na bibiyahe na, kailangan malaman nyo yan. Meron kayong libreng matatambayan habang naghihintay ng eroplano. At syempre, meron kayong libreng lugaw. Yun. Hindi lang lugaw, ha? Merong sinasalok yung isang OFW eh. Oo, sa picture. Pareho ba yun ng lugaw ng arroz caldo ng Mabuhay Lounge? Palagay ko, ganun din yun eh. Pareho lang yan. Kaya, boss sa RSA at kay Speaker Martin Romualdez, ay kami na magte-thank you sa inyo in behalf of our OFW. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chap Dihun, 6:12 ng umaga. KCS Balita, susunod na. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapa. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules sa 24 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga ACS Balita. Piso nakabawi kontra dolyar, stock market tumaas din matapos humupa ang tensyon sa Middle East. Pangulong Marcos tiniyak na inaaksyonan ng pamahalaan ang problema sa kuryente ng Occidental Mindoro. Manipis na supply ng kuryente muling naranasan, Luzon grid isinailalim sa red alert. Halos 2,000 blinkers wang-wang na kumpiska ng PNP Highway Patrol. Bike lane sa EDSA pinag-aaralan ng MMDA na tanggalin na. 12 BIFF kabilang ang kanilang leader patay sa enkwentro sa Maguindanao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Isinailalim po ulit sa red alert status ang Luzon Grid kahapon taliwas sa pahayag ng DOE na hindi nila nakikitang ninipis ang power supply ngayong linggo. Sinabi ng NGCP na nasa red alert ang Luzon Grid mula alas 3 hanggang alas 4 kahapon at alas 6 hanggang alas 10:55 naman mula sa yellow alert na nag-umpisa ng alauna ng hapon. Resulta ito ng force outage ng 18 planta na nangangahulugang hindi sapat ang supply ng kuryente sa taas ng demand. Inilagay din ang Visayas Grid sa yellow alert mula 1 p.m. to 9 p.m. bunsod ng pagpalya ng 20 power plant. Kaugnay niyan, hinga natin ng situational report. Ayan. Ang Department of Energy. Narito ang magre-report sa atin si ASEC Mario Marasiga ng Department of Energy. ASEC Mario, magandang morning! Magandang morning po, Captain Ying at Ka Jerry. Apo. Kasama na po ang inyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Nagkakasunod-sunod po itong alert natin. Red alert, yellow alert. Kahapon pala numipis na naman. Meron yatang mga nakaranas na ng brownout. ASEC, ano ang sitwasyon natin? Kahapon nga po, nagkaroon tayo ng deklarasyon ng red and yellow alert. Sa assessment po natin, ang sanhi po nito ay ang pagtaas po ng temperatura natin, no? So tumaas po yung ating demand. In fact, yung pong ating projection for the year ay nalalapit ng maabot. At pag-register po tayo ng pinakamataas ng konsumo natin sa buong taon hanggang ngayon, umabot na po ng 13,485 megawatts ang talagang konsumo natin. Nung isang araw, that's Monday, pero kahapon po, umabot po ng 13,864 yung ating pinakamataas na demand. Pinakamataas na po yun sa kasaysayan na ASEC? Hindi naman po, pero yun po yung pinakamataas ngayong year. For this year. Taon. 13,800 megawatts. Yes po. Mm-mm. At kasatunayan po, nalagpasan po niya yung projection natin last year na 13,125. Although for this year, ang tansya po natin ay aabutin pa tayo ng 13,967 megawatts. Kailan po yung expected nyo na yun na aabot ng 13,900 ang demand po? Base na rin po sa nakikita natin at nababasa nating report, pati na po pakikipag-unayan natin sa DOST, ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ay aabutin pa po hanggang kalagitnaan ng Mayo. Oo. Kaya sa pagpasok po ng Mayo ay inaasahan natin na mararating natin yung projection na yon. At dahil nga po rito, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang sanhi ng pagkakaroon ng deklarasyon ng yellow and red alert kahapon. Opo. Okay. ASEC, pero wala naman, hindi naman magkakaproblema sa supply kung meron tayong sapat na production ng kuryente. Kumusta ho ba ang sitwasyon ng mga power generators natin? Ilan ho ba ang pumalya kahapon?
Kahapon po, dalawa pong insidente ang nakita natin. Ang unang insidente po natin, yung nga po nabanggit ko, tumaas po yung ating temperatura, kaya tumaas din po yung ating demand. Yung po yung una. Nagkaroon po ng deklarasyon ng red alert, ng yellow alert. Sa kasamaang palad po, nung bandang 3:30 po ng hapon, nagkaroon po ng pagpalya ang isang linya natin ng kuryente na nag-uugnay po ng Balsik, Pampanga hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay. At dahil po rito, kinailangan pong mag-activate ng protection system ang ating system operator para sa ating grid para maiwasan po yung malawakang epekto. Ang pagkasira po o pag-trip ng linya na yon, kung saan po 4 na planta ang naapektuhan. Datapwat na ibalik po kagad sa serbisyo yung linya ng kuryente. Alam naman po natin na ang planta, ang pagbubuhay po ng planta ay hindi kaagad-agad nagagawa. It takes a little time po bago siya maibalik. So, yung pong ating demand na nabanggit ko kanina na 13,854, bumagsak po yun ang nasa level na lang po ng 12,000 dahil nga po sa kakalungan ng supply. Malaki ang naging diferensya sa demand at sa production. Pero hindi ho pala yung planta ang problema sa linya. Nagsimula sa linya. Opo, yun po yung, so ulitin ko po, yung pag-yellow alert dahil po sa taas ng demand. Yung po red alert dahil dun sa sandaling pagka-trip po ng ating linya. Nag-cause din po para magpatay ng mga planta. Ayun. 4 na planta ang automatic shut off dahil doon. Forced pinuwersa, parang puwersahan, ano? Opo, tama po kayo. Na-activate po yung tinatawag nating System Integrity Protection Scheme. So yung po ay parang switch na pagka nagbago po yung voltahe o yung frequency ng ating linya, automatic po pinapatay nun yung planta. Okay. So dahil po sa Asek, dahil po sa mainit ang panahon at mukhang magpapatuloy pa ito, ang sinasabi niyo po ba ay asahan pa rin natin ang ganitong sitwasyon na yellow at possible red alert at ang posibleng pagkakaroon ng mga brownout? Masama po nating binabantayan ang sitwasyon at integrity ng ating system kung patuloy nga po natataas yung ating konsumo dahil na rin po sa pagtaas ng temperatura ng kapaligiran natin, maaari pong magkaroon pa ulit ng yellow alert sa ating pong sistema. At dahil hinihintay na rin po natin yung pagbabalik po ng iba pang mga planta na outage sa ngayon, yung po na nagkaroon ng mga diferensya at nag-maintain. Alam din po natin na derated po yung ating mga hydropower facilities. So, may posibilidad po na mangyari. Ngunit, hanggang yellow alert lang po at yung pong red alert ay kadagdagan lang na kung may kakaroon po tayo ng karagdagang insidente kagaya po na nangyari kahapon. Okay. Ang susunod na tanong po natin ngayon, ano na po ba ang ginagawa ngayon ng Department of Energy o ng pamahalaan po in general para po wag na tayong umaabot sa ganitong pagnipis ng supply. Halimbawa, sa Occidental Mindoro, ang sinasabi na po ng Pangulo, ang remedyo na doon ay solar. Gaano na po ba ka-aggressive ang DOE sa pag-encourage ng mga negosyante na pumasok po sa solar at ang mga consumer naman na gumamit ng solar sa mas magaan na pamamaraan? Maraming po salamat dun sa maganda niyong katanungan. Alam niyo Katunying, talagang massive po ang ating paghihikayat ng mga investors, hindi lang po local, pati po mga foreign companies, iniimbitahan po natin na mag-invest na rito. Sa kabilang parte naman po, yung ating po mga distribution utilities at electric cooperative, yung pong ating competitive selection process policy o yung bidding process, naglagay po tayo ng exemption. At sabi po natin doon sa ating mga distribution utility, para makapaghikayat kayo ng investment sa area ninyo, hanggang 10 megawatts po ay hindi na kinakailangan na mag-conduct ng bidding kung ang power supply ay manggagaling sa renewable energy or indigenous energy na meron doon sa lugar. Kagaya po ng hydro, ng biomass, solar. At siyempre po, ang pinakamadali nga po ay solar. Oo. Okay, doon po yun sa investor.
Pero alam nyo, alam din naman ng ating mga kababayan na talagang malaking tulong tong solar pati sa household. Sa mga residential. Sa residential. Kung po una, mahal pa eh. Mahal pa. Pangalawa, yung pong tinatawag nating yung mga proseso. Ang tagal eh. Ang tagal pa rin hanggang ngayon na Para sa net metering, sa halimbawa. net metering ASEC eh. Opo, naiintindihan ko po yun at maganda po yun yung katanungan. Actually, kaya nga po kami ngayon ay masusing pinag-aaralan kung paano babaguhin yung ating mga proseso. Pinapadali po natin at binabawasan po natin yung mga documentary requirement. Pero hindi po natin isasaalang-alang ang safety o protection para sa ano. Alam naman po natin, kuryente pa rin yan kung kaya pwede po magkaroon o maging sanhi ng aksidente. Dapat pa, isa pa pong malaking move namin ay tayo po ay nag-accredited na ng mga gumagamit ng tama at maayos na pag-i-install ng mga solar projects at tayo po ay meron ng certification process para po yung ating mga consumer ay protektado kapag nagpakabit sila nitong ating mga solar sa mga bahay natin. Mainam ho yan para hindi yung mga fly-by-night Marami kasi nag-o-offer eh. Nag-o-offer ng kung ano-anong pagkakabit ng solar energy sa bahay, ma-check ng gusto. Asan yung listahan yan? Yung mga accredited na yan. Saka mabilis bang kumilos? At nakapost po Jerry, yung ating listahan ng accredited at certified na installer ng solar facilities sa website po ng DOE. Sige. Website. Ipapakalat ho namin yan, ASEC, para mas malaman ng mga tao. Pero ang hinihintay ho namin ay yung dagdag na incentive sa mga magpapakabit ng solar sa kanilang mga bahay. Ano na ho bang mga incentives na pwede nating maibigay para sa kanila? May lugar sa atin, sa Iloilo, ang ginawa nila, mayroong dagdag na bawas, may kabawasan sa pagbabayad ng real estate tax. Tama po kayo, Jerry. Kasi amin pong hinihikayat ang ating mga local government units na magsagawa nga po ng mga palisiya kung paano rin sila makakatulong sa paghihikayat ng mga investment. Kagaya po ng Iloilo, umaasa po tayo sa ilang mga LGUs natin na magkaroon po sila ng insentiba. Let's say for example po, magkaroon po sila ng special arrangement sa mga installer at saka sa mga bangko para po mas madaling makautang sa bangko at maging parte ng home improvement yung po pag-i-install ng ating solar facilities. Ito po ay pwede pong gawin ng mga local government unit dahil depende po yan sa kakayanan ng kanilang mga pamahalaan. Baka rin ho pwede ninyong maidagdag sa incentives sa ASEC yung presyo ng production ng solar sa mga kabahayan, yung sa net metering, yung excess power na napoproduce ng solar energy ng bahay, lalabas yun, kukunin ng Meralco o ng mga electric cooperative. Tapos ibebenta nila. Kinukuha ng sa presyong generation, pero ibebenta na kaagad ng presyong distribution, ASEC. Baka naman pwedeng magkaroon ng magkalapit man lang kung magkano yung bili ko, sana malapit-lapit naman kung magkano din yung benta ko doon sa aking excess sa solar production. Ay, maganda po yung inyong suggestion. Actually, nakikipag-ugnayan po kami sa ating Energy Regulatory Commission kasi ang ERC po ang nagre-regulate or siya nagpapatakbo lalong-lalo ng ating electric power industry, lalong-lalo na po pag ang pinag-usapan natin ay bayaran or yung rate. So patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa ERC para pag-aralan muli kung ano nga ba yung mga additional na incentives na pwedeng makuha natin. Kagaya po ng naturing ninyo, baka pwede pong offsetting na lang ng kilowatt hour sa halip na presyuhan. Pwede. So, pinag-aaralan po natin yan. Tandaan lang po natin na kung ano po yung kinuha sa atin, ito po ay napupunta sa ibang mga consumer naman. Tama. Na wala pong solar. Opo. Kung kaya
yung pong tamang pagpasa naman ng presyo para doon sa mga walang solar, ang pinag-aaralan din natin. Hindi po natin pwedeng i-burden naman yung wala Oo. dahil sa kapakanan ng meron. So, matama po natin binabalanse yan at dinadaan po natin yan sa pagbabalangkas ng mga bagong polisiya na pwede pong pagbasehan ng ating Energy Regulatory Commission. Salamat po. Asik, salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po Mabuhay kayo. po. Si ASEC Mario Marasigan ng Department of Energy. Mukhang kailangan na talaga yun, kumbatsero eh. Yung ganong kadetalyeng usapan, detalyadong usapan. Halimbawa, yung binabanggit natin sa net metering, binili mo ng 10 piso. Pagka bumibili ka halimbawa sa Ngayon, 11 pesos ngayon sa Meralco. Pero sa Mindoro, 22. Grabe. Per kilowatt hour. Napakamura pala. Kaya love na love ko tong Meralco eh. Yung may-ari, si Manong Jo Saldariaga, yung may-ari ng Meralco. Mamahalin mo talaga si Manong Diyos Saldariaga. Ganong kalaki diferensya. Ganon, So halimbawa po, dito sa Mindoro, no, Pakabit ka ng solar. Nagpakabit ka ng solar. Di bumibili ka sa Mindoro Electric Cooperative, halimbawa, meron ng 22. Ngayon, dahil sa matindi sikat ng araw, nagpo-produce ka ng maraming kuryente mula sa solar panel hindi mo naman kayang ubusin dahil sobrang production. Lalabas yun, pupunta sa distribution yun. Ayan. Kukunin ng Mindoro Electric Cooperative yun at ibebenta sa iba. Ibebenta sa iba. Ngayon, hindi na sila gagastos ng malaki doon dahil diretso na sa system nila eh. Wala nang dadaan ng NGCP, transmission at at kung ano-ano pa. nasa linya na eh. Nasa linya na. Ngayon, bibilin sa iyo. Sample lang tong pinapakita natin Bibilin sa iyo ng Mindoro Electric Cooperative ng 10 piso. Paano ka namang matutuwa doon? Ang bili mo sa 22 kanya, pesos. 22. Kaya tapos bibilin sa iyo ng 10 piso. Ang atin naman, hindi mo naman gugustuhin ibenta ng 22 eh. Yung ilapit-lapit man lang. Ilapit-lapit man lang. 20. Payag na ako sa 20. Ako nga kahit 19.50 pwede na eh. Tumawad pa na 50. Kumbaga, ilapit lang para lang po ba, kasi hindi naman na gagastos ng malaki si electric cooperative doon eh. Dahil nasa system na. Nasa system na. Yun po yun para po sa ganun, ang household na mag-i-invest sa solar panel, ganahan naman. Nagkakaroon ng mga dagdag na incentives tulad nga ng sarial property tax, mga ganun. At Magaling iba dyan pa. sa Iloilo, kala Mayor Jerry Treñas ba yan? So, Maayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo! Gising na! Samantala, sa ikalawang sunod na araw, nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar matapos kumalma ang tensyon sa Middle East. Nagsara ang palitan 57.51 kada dollar matapos lumakas ng 3 centavos ang Philippine peso kahapon. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist sa Rizal Commercial Banking Corporation, nakabangon ng local currency matapos bumaba ang presyo ng langis sa world market. Tumaas naman ang All Shares Index sa 3,446.9. Nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ang problema sa kuryente sa Occidental Mindoro. Sa situation briefing, sinabi ng Pangulo na pangmatagalang solusyon ang pagkakabit ng submarine cable sa power grid upang matigil na ang paputol-putol na supply ng kuryente sa Mindoro. Layon-anya nitong ilipat sa ibang lugar na nangangailangan ng kuryente ang sobra at hindi nagagamit na power supply sa iba. Sinabi rin ng Pangulo na ang pinakamabilis naman tugon sa power crisis ay ang paglalagay ng solar panel. Pinakamabilis solar. Dahil ang solar, wala. Basta kung meron kayo ng solar cell, pwede nang gamitin agad yun. So yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating makuhanan ng power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ang sistema. Pero sa Mindoro, both Oriental and Occidental, ang long-term solution is yung submarine cable. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang totoong Bongbong Marcos.
Mamaya mapapakinggan niyo yung peke. Oo. Yung peking Bongbong Marcos na ano sinabi? Oo. Doon sa audio recording. Parang inuutosan daw ang armed forces na resbakan ang China. Nako. Oo. Abangan nyo yan mamaya at meron na hong pahayag dyan ang Palasyo ng Malacanang. Baka kayo nakarinig na niyan, nakatanggap niyan. Wag ho ninyong paniwalaan yan. Oo. At yan mga gawa-gawa lang ng mga masasamang loob. Oo, marami na nagpapalaganap ng mga kasinungalingan. At marami pa naman tayo mga kababayan na madaling maniwala. Ayun na nga. Sa madaling salita, may pagkaeng-eng. Iyon na nga. Alas 6:39 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Naghatid din ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mangingisda at magsasakang apektado ng El Nino phenomenon sa Occidental Mindoro. Pinatitiyak ng Pangulo sa National Irrigation Administration at iba pang concerned agencies na mayroong sapat na supply ng tubig sa lalawigan kasunod ng naranasang tagtuyot doon. Ayon sa Pangulo, binamadali na ang pagkakaroon ng solar pumps at maging ang dam upang magkaroon ng patubig ang mga magsasaka tumaas ang kanilang ani. Pinag-uusapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani. Si Pangulong BBM. Alas 6:40 na ng umaga, nanonood sa atin si Commissioner Brian Hosaka ng GCG Combachero. Sabi niya, GCG, ano ba yun? Yung government, GCG. Hindi, Governance Commission for GOCCs. Si Attorney Brian Hosaka Combachero ang dating tagapagsalita ng Supreme Court. Nanonood sa atin yun. Sabi niya, tama kayo sa net metering 2x2. Offsetting na lang po dapat. Merong incentive po sa mga tumutulong. Meron niyang incentive sa tumutulong sa environment through clean energy. Yun. Nadali mo, attorney. Attorney ba? Attorney Commissioner Brian Hosaka. Pinag-aaralan ng MMDA ang posibilidad na tanggalin na ang bicycle lane sa EDSA. Ito bilang bahagi ng plano na lagyan ng exclusive motorcycle lane ang highway para sa mga rider. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, mas marami ang makikinabang sa exclusive motorcycle lane dahil 170,000 rider kumpara sa 1,500 cyclists na dumadaan sa EDSA kada araw. Halos 2,000 illegal na mga wangwang, blinkers at mga bawal na car accessories ang nakumpiska ng PNP Highway Patrol Group sa isinagawang crackdown mula noong Marso 25. Kasunod ito ng Presidential Decree 96 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbabawal sa paggamit ng wangwang, blinkers at iba pang mga katulad nito. Pinakamaraming nahuli ay dyan sa Calabarzon, sinundan sa Region 11 at sa Region 13. Susunod! Tito Boy! Nako, made in China daw yung barko na palulubugin sa balikatan exercises. Aba, may ibig sabihin ba yan? Nako, at mukhang nagagalit ang Chinese state media, kumbachero. Meron ba kayong gustong ipahiwatig diyan? Nako naman. Ano ba yung Chinese state media? Yung CCTV? Parang yun ba yun yung pagka punta ka sa restaurant, kitang-kita mo. Okay. CCTV. Mukhang huling-huli ha. Huling-huli sa CCTV. Ano nga ba yung Chinese? Mamaya ipapakita ko sa iyo yung kanilang Yun nga yung CCTV. Yan, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:43. Parex Vitamin B1, B6. Makaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent.
Hi! Maganda morning. Ano ba araw today, kumbachero? Tatanungin ko sana sa iyo yan. Today is Laundry Day Friday. At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sa ilan pa nating mga balita, siya nga pala sa mga nag-aantabay sa ating malakas Agent X44. Siya po'y nandyan ngayon sa Las Piñas, dyan sa Barangay Daniel Fajardo. At sa iba pang lugar sa Las Piñas, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo kung gusto ninyong magkaroon ng dagdag na pambayad sa kuryente at tubig. Na siguradong tumaas ngayon dahil sa init ng panahon. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang konsorsyum ng San Miguel Corporation at si SMC CEO Boss si Ninong Ramon Ang sa paglalaan ng mas malaking espasyo sa Terminal 3 ng NAIA para sa itatayong OFW Lounge. Yung picture pala kanina ay yung sa Terminal 1. Yan, sa Terminal 1 ito. So, hindi pa gawa yung Terminal 3. Sa Terminal 3 gagawin pa lang. Ang tinutukoy nito ay ang Phase 2 ng OFW Lounge na pet project ni Speaker. Ang unang lounge para sa mga OFW ay nandyan nga ho sa Terminal 1. Mula nang ito ibuksan noong Enero ay halos 75,000 OFWs na ang nakikinabang dito. Ang nakinabang at 2,000 OFWs nakikinabang kada araw. Marami din yun, ha? Saka libre chibog dyan. Libre. Basta pagpasok mo dyan, upakan mo na kagad kung ano man ang meron doon. Unli kumbachero. Ayos. Oras po natin, lakyam, gochap, ithun. 7 na minuto na lang. Alas 7 na umaga, palulubugin ng isang lumang made in China na barko sa balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay ang BRP Lake Caliraya, isang retired Chinese manufactured naval asset ng Pilipinas na gagamitin bilang mock enemy target. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, nagkataon lang ito at walang ibang kahulugan. Nagkataon lang. Nagkataon. Naghatid po sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Na Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Meron hong ipinalabas na pahayag ang Palasyo ng Malacanang tungkol ho dito sa isang audio recording na lumalaganap na maaring magdulot ng malaking gusot o malaking gulo. Kapag hindi ho nasawata kaagad. Totoo yun, kumbachero. At ang malungkot nito, ang ating... Sana hindi kayo kasama doon, ha, yung mga nakikinig sa atin. Dahil ang mga nakikinig naman sa atin, marami sa nakikinig sa atin at nanonood sa atin, mga critical thinkers, matatalino. Yung mga hindi naman nakikinig, hindi masyadong matalino yun. Hindi masyadong nakikinig mabuti. Yung bang selective listening, kumbachero? Meron ganun eh. Meron talagang ganun. Pero ito po, baka makarating po sa inyo itong o mapakinggan ninyo at maniwala kayo. Conversation. Mga ganon, ano? Mga ganon, mag-ingat po kayo dahil ang Malacanang po ay naglabas ng isang statement at na sinasabing ito pong audio recording na ito ay AI. Boses gamit ang AI at ito daw po ay ang tawag ng Malacanang ay audio deepfake. Ayun, Deep fake. Gamit ginagaya ang boses mismo ng Pangulo. Ng Pangulo.
Kaya ang Pangulo daw po ay biktima ngayon ng deepfake artificial intelligence. Pakinggan nga Ito po, natin, ipaparinig kumpatsero. po namin sa inyo para kayo mismo ay kapag narinig ninyo sa iba ito, kayo na mismo magsabing, pek yan! Pek yan. Pek yan! Oo, Ito, take it away, paring Ray. Nagbigay na po ako ng go signal kung umatake ang China, atakehin din nila. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Paimbesitigahan ko din iyang si Duterte. Wow. Tingnan nyo na yung, ayun, gaya yung boses. Pagka pinakinggan mo, boses na boses ng Pangulo. Mabilis nga lang, mas mabilis. Pero yung boses, BBM na BBM. Totoo, kumpatsero. Ang sinasabi, pag tumira ang China, gumante. Gumante sa China. Ay, nako. Ito po, ulitin lang natin na itinatanggi po ito ng Malacanang na sinabi ito ng Pangulo. Wala pong ganon. Walang ganon. Ito daw po ay deepfake AI. Kaya nagbababala po ang Presidential Communications Office sa mga mamamayan na huwag magpapadala. Huwag magpapadala at huwag ikakalat. Huwag ikakalat. Huwag isi-share. Huwag ipopost. Itong peke na audio recording na ito. At kaya natin to ipinarinig sa inyo mga kababayan para po sabihin na ito'y peke. Peke. At huwag paniwalaan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. This time check is brought to you by Sa 2 por 2 sa DZRH. Ang Malabon pala kumbatsero ay naglabas din ng advisory, no classes today. No classes yung April face-to-face. 24? Yes. April 24. Ayan, yung face-to-face classes dahil nga sa forecast na aabot daw sa 43 degrees Yes. Celsius sa araw na ito. Sa Metro Manila, no? Oo. Ang kapalit po noon ng face-to-face ay Yung tinatawag ng asynchronous classes. pwede daw pong online at pwede rin naman po na module. Via module, kumbatsero. Pero Ayun, katulad ng ibang mga private school, tuloy naman ang pasok. Dahil sa air condition Aircon. naman yung kanilang mga silid-aralan. Sabi ni Mon Samson, yung anak daw niyang nag-aaral sa isang mamahaling paaralan. Talagang Diniin niya. diniin pa yung mamahaling paaralan. May open and close quotation. Naka-all may, caps- all naka-all caps, caps pa. tapos may underline pa. May underline pa. Ewan ko lang Mon kung anong Samson. klaseng emphasis yun. Ako yaman. Sikat na paaralan daw, sikat na paaralan. Pero hindi rin daw kaya ng aircon. Hindi rin kaya na, ganon. Mainit pa rin. Wala pala yan sa lolo ko. Wala pala yung eskwela na yan. Baka nagtitipid. Hindi lang pala kuryente. sa Malabon, Combatsero at sa Maynila, pati pala ang San Juan, Caloocan, Quezon City, Navotas, Manila, Las Piñas, Pasay. yan po. Pasay. Ayun, Yan po ay asynchronous. Ayun. Ang pasok ng mga eskwelahan. All levels ba to? All levels. Public schools, ano? Public schools. Sa public schools All to. levels na. Sa public Doon schools. sa mga bayan at lungsod na hindi pa nakapagdedeklara, hindi ba kayo naiinggit? Hindi pa kayo naiinggit. Sumunod na rin pwede kayo. naman kayo sumunod. Sobrang init talaga para na rin sa kapakanan ng mga estudyante at ng mga teachers. Kawawa rin ng mga teacher. Oo. Sa Manila, Pasay at Las Piñas, public and private. Pati private. Oo. Yan, no? Manila, Pasay, Las Piñas, public and private ang advisory na yan na mula sa local government Taka unit. sila ating Miles Eugenio. Ating Miles Eugenio at Kuyang Rick Padua, papunta daw sila ng Cavite. Kakanta ka sila, ba't inabot natin ng ganitong klase ng na sitwasyon? Nung araw daw ang pinagbabatayan, may signal number ba? Signal ang Pag-asa. number. Ngayon, init na eh. No? Yung Init. heat index ang Heat pinag-uusapan. index. At kahabang tumataas ang heat index, tumataas din ang konsumo natin sa kuryente, tumataas ang konsumo natin sa tubig, mga bayarin natin dyan. Kaya nga yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa solar energy, ito, tindi rin ang mga reaksyon ng ating mga
mga kababayan, Oo. ito talaga ang dapat na pagtuunan ng gobyerno. Wag yung pag lumipas na itong tag-init, limutan na naman. Uupuan na Yun naman. ang, problema. Kalilimutan na naman. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Nagoye. Hindi. Ha? Hosaka. Hosaka. Bayaw. Si Attorney Brian Hosaka, Hosaka Commissioner pala. ng GCG. Sabi niya Yun na dapat talaga. incentive. Kumbachero. Incentive, pagtuunan ang pagbibigay ng totohanang incentive sa mga magpapagabit ng solar. Ang laking bagay, halimbawa sa eskwelahan, kumbachero, kahit na may ganito kainit, kahit ganito katindi ang init, kung may mga solar panel sa ibabaw ng mga bubong ng mga paaralan na yan, hindi magtitipid sa aircon yung hindi magtitipid. Saka full blast yan. Wala nang problema. Pati mga teachers naman, mga PTA na yan, sa Parent Teachers Association, baka sila na magsama-sama, mag-donate ng aircon. Patak-patak. Mag-donate ng aircon para hindi na didisturbo ang klase ng ating mga estudyante. Yan ang dapat na ponduhan na rin, pagkakabit ng solar sa mga paaralan. Para makapagkabit ng mga air conditioning para kapag ganitong panahon, nagagamit at tuloy ang pag-aaral. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Engineer Kuya Ronald Amang Talents. Ha? Kabilis naman ang oras. 7:11 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Wednesday, April 24, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos hindi tatanggalin si VP Sara bilang DepEd Secretary. Sapat na supply ng bigas kahit may El Nino, tiniyak. Pangulong Bongbong Marcos na biktima ng deep fake artificial intelligence. Malacanang nagbabala sa kumakalat na online video. Piston nagkasaan ng panibagong 2 araw na tigil pasada manibela kinasuhan sa Perwisyon Transport Strike. Department of Health binalaan ng mga doktor na tumatanggap ng padulas mula sa mga kumpanya ng gamot. Dalagita patay, isa kritikal ng bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa Naik, Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Aba. Dahil kating-katin ang kamay ni Agent Exporpor sa pagbibigay ng pera sa mga taga Las Piñas. Aba. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nanalo na! Diyan sa Las Piñas. Ay, Las Piñas? Akala ko ba Barangay Daniel Fernando? Sa Bulacan yun.
Agent X44, Malakas, Sherwin Alvaro, go, 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 go! go, go! Kuya Jerry, Anthony, yung kanina binabanggit nyo na eskwelahan na privado, na di-aircon na yung mga estudyante, ay 11 pala yung mga hinimatay doon. Ganun? Oo, na tinamaan ng init dahil sa init ng panahon. Pero, Aircon na eskwela ang classroom? Aircon pa yun, ha? Oo, aircon pa yung mga kwarto ng mga batang yun. Pero pagdating sa init ng panahon, ay talagang ang nag-enjoy lang talaga yung mga naglalaba. Mantakin mo ayan, tonto sila dahil matutuyo kaagad yung sinampay. Eto, patuyo na yata to, kasatampay lang, patuyo na. Yan, pero may mas malakas pa sa mga naglalaba dahil si nanay, eto, nakikinig ng malakasan. Nanay, asan yung radyo mo? Andiyan sa loob. Ito ang kanyang munting pintuan. Tapos andun yung kanyang kahian. Yung kanyang radyo. Ayan, umeko na. Umeko. Ang lakas. Nanay, pangalan niyo po? Maria Aranda. Si Nanay Maria Aranda. Lagi po kayo nakatune in sa Disari. Lagi-lagi. Tuwing umaga, nakikinig ng balita kay Kakatunying. Ano paborito niyong programa tuwing umaga? Dos por Dos. Dos por Dos. Sino paborito mga announcer pag umaga? Anthony Taberna at saka Jerry Baha. Sila na yun. Tumuturo pa, oh. Ayaw! Bigyan nyo kagad yan. Pambili ng yero. Bibili nyo ng yero. Yero! Cherry Lum dapat yan. Cherry Lum dapat? Cherry Lum. Dapat ang bibili nyo ng yero. Kasi may pintura na. Tsaka may aluminum yun. May aluminum na, may pintura pa. Palitan nyo yung tarpaulin na yan ng Cherry Lum. Oo. Kaya na, siyempre, dahil maganda ka na nanay, gusto mo pa bang lalong gumanda? Ano? Lalong gumanda? Po. Gusto mo pang lalong gumanda? Dahil meron kayong Deezer 8 t-shirt. Akala bibigyan ng makeup eh. Puting-puting, di ba? Meron ka pang grocery mula sa t-shirt. Yehey! Salamat marami sa inyong binigay sa akin. Makakatulong to. Pambili ng yero. Yehey! Kaya naman. Pambili ng yero. O yung pasensya na bumili lang. Cherry Lum. Cherry Lum. No. Ano lang yan? Tarpaulin lang. Tarpaulin lang yung pinambubong niya. Ganun. Ay, huwag kang mag-alala. Baka nakikinig si Kuya Elmer mo. Kaya naman sa mga Mga ilang piraso daw ba yan? Sherwin, ilang pirasong yero? Ilang yero kailangan nyo na yun? Mga, ano yan? Anim. 8. 6 hanggang 8. Marami pala. 6 hanggang 8 ang piraso. Gaano kahaba? Gano'ng kahaba? Gano'ng kahaba yung ano nyo? 10 yun eh. 10. Tama, long Digis. span. Kaya-kaya. Baka nakikinig sa atin yung may-ari ng Cherry Lum, alam na. Alam na this. Alam na this. Baka mabait eh. Mabait yun, Mabait yun, nanay. Mabait yun, oo. Oo, mabait yan. Ayos na. Ito na. Ilang piraso? 6 na piraso. May nagtitinda pa na alimasag. Okay na. Mamaya yan. Dahil lang gusto mo nalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Deezer H. Baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer H Mas Malakas for Mars number 6. Sherwin Patal para tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Samantala! Metro Manila ngayon. 7:18 ng ating oras. Isunod naman natin ang iba pang mga RH reporters. Klase at negosyo sa paligid ng mga pinakamalalaking high school sa Pilipinas. Pinakamalaking high school. Alam mo yan kung saan ba yan, kumbachero? Alam, diyan ka nag-aral ng high school eh. Hulaan ko. Ano? Rizal High School. Hindi, dati yan pinakamalaking eskwelahan sa buong mundo. Isip-isipin mo umaabot ng mga hanggang 80, 85, 90 section. Grabe, no? Per year. Kapag ka pala sinabing anong section ba? Section 85 lang ako eh. Matalino ka nun. Isip-isipin mo dati, malagay ka lang sa section 3 masama na loob mo. Eto, section 85. Anong section ka? Section 85 pare. Andon si RH52, Enyel Parosa. Kami na Jel!
Jerry at Anthony, double whammy ang epekto ng matinding init ng panahon dito nga sa Pasig City kung saan matatagpuan itong pinakamalaking high school sa buong Pilipinas. Walang face-to-face classes ngayong Webes sa Rizal High School. Kapay 12,000 estudyante. Matapos sumampa sa danger level ang heat index kahapon, matatandaan kapag umabot sa 41 degrees Celsius, ang init na nararamdaman sa Pasig, automatikong inilalagay sa asinkronos ang pasok sa public schools. Depende pa rin syempre doon sa mismong pamunuan ng eskwelahan. Pero dito rin mismo sa Barangay Kanyogan na nakasasakop sa Rizal High School, umaaray naman yung mga residente, partikular na yung mga nagnenegosyo ng tubig at pagkain sa tapat ng paaralan. Bakit? Bawag dyan ay si Tatay Rolly, may-ari ng purified water stall na Holy Water. Bukod kasi sa Huli. nababawasan sila ng cost. Ano daw? Huli? Huli water? Holy Water. Bakit huli? Huli. Banal. Banal. Banal? Banal at buo. Banal at buo. Banal at buo. Bukod kasi sa nababawasan sila ng customer, syempre, kapag walang face-to-face classes. Oo. Biglang brownout kahapon, bagay na lumalapay sa paglilinis at pagpapatik. Sarap pa naman ng samalamig, ano? Yung mga samalamig, sago, gulaman, pag ganyan. Naku, ang lakas ng benta niyan. Ayun nga lang, dahil red alert kahapon, biglang nawala ng kuryente. Pakinggan natin siya. Saka yung iba dyan, kahit walang mainom, pagaganyang, bro, wala kami magagawa. Hindi kami pwedeng mag-deliver. Ganun. Isa lang itong tahanan ni Tatay Rolly at kanyang negosyo sa 200,000 customer. Naapektuhan ng biglang power interruption sa service area ng Meralco kahapon matapos itaas ang red alert sa Luzon Grid. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. 721. Metro Manila ngayon. Eto ba? Bahagi ng Barangay Apolonio Samson sa QC. Nawala ng kuryente. Ay, sos! Ayan na, Nako. ayan na. Oh. RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, mahigit 6 na oras na nagtiis sa init ng magdamag itong mga residente ng Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Ito'y dahil sa pagputok, pagsiglap nitong mga kawat ng kuryente ng inyong makikita dito sa bahaging ito ng Old Samson Street. Alas 9:30 ng gabi nang magsimulang magputukan ng mga kawat na yan ng kuryente na kung titingnan ninyo, gusto ng mga spaghetting pataas pababa at kung saan mga direksyon na kaladad. Mag-aalas 4 ng madaling araw na kanina nang maisaayos at maibalik ng Meralco ang supply ng kuryente. Hanggang sa ngayon na Jerry Anthony ay tulog pa yung mga residente dito sa lugar na ito dahil doon sa pagkapuyat, dahil doon sa init ng magdamag na kanilang naranasan. Maging yung chairwoman ng Barangay Apolonio Samson, si Barangay Chairwoman Cheche de Jesus, ay tulog pa hanggang sa mga oras na ito dahil apektado rin yung kanyang bahay. Itong si ilang metro lang kasi yung layo ng bahay ni Chairwoman dito sa lugar na ito, kaya kasama yung kanyang bahay doon sa 105 mga kabahayan na nawalan ng supply ng kuryente kagabi. Itong si Kagawad, Barangay Kagawad o Tanot na si Resty Castillo, isa rin sa napuyat. Anong kayang dahilan na nakikita ninyo? Bakit nagsiklaban ito mga kawad ng kuryente nito? Siguro boss, sa inis ang panahon. Tapos yung mga residente, gumagamit na ng aircon at saka ventilador. Kaya medyo minute na siguro yung napay. Sabay-sabay na sa amin sila. Mabuti na lamang Jerry Anthony ay hindi nadamay itong isang pribatong hospital na ito na nandito lamang sa tabi nitong poste ng kuryente kung saan sumiklab yung mga kawat itong Malipiran Medical Hospital. Malipiran Medical Hospital. Hindi nadamay dahil yung supply nito ng kuryente ay galing ibang linya. Ayun. Sa ibang poste ng Meralco. At ngayon ay maayos na yung lugar, pero ngayong oras na ito, alas 7 pa lamang ng umaga, ay ramdam na yung mainit na panahon dito sa bahaging ito ng Barangay Samson, Apolonio Samson, Quezon City, na kahapon ay walang pasok ang mga bata. Wala rito sa Barangay Apolonio Samson, dito sa Quezon City.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Metro Manila ngayon. 7:24 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! 15 anyos na dalagita patay sa motor. Talaga naman, ano? At ang sagot ng Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan na mag-resign na si VP Sara bilang DepEd Secretary. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 7:24. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang 15 anyos na dalagita na sawi habang nasa kritikal na kondisyon ng isang 17 anyos na binatilyo makaraang sumalpok ang sinasakyan nilang motor sa Metal Gate diyan sa may Bangkaan, Naik, Cavite. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Maika Nympha Panganiban habang nasa critical na kondisyon naman si alias Castillo, kapwa residente ng Naik. Sa report ng pulisya, magkaangkas ang dalawang biktima nang mawala ng kontrol sa manibela itong si Castillo. Dahil dito, dire-diretso itong sumalpok sa gate na bakal ng isang establishmento at sa lakas ng impact ay tumilapon ang dalawang minor de edad. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nabiktima ng deepfake artificial intelligence o AI. Sa pekeng online content ng Dapat Balita, maririnig na nagdeklara si Pangulong Marcos ng giyera kontra China at inuutusan umano ang militar na umatake kung aatake ang Beijing. Nagbabala naman ang Presidential Communications Office na manipuladong video at nilinaw na walang ganitong direktiba ang Pangulo sa mga sundalo. Sinabi ng Malacanang na isa itong deepfake o panggagaya ng boses gamit ang AI, sabay babala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Kumikilos na ang PCO laban sa mga nagpapakalat ng fake news at malisyosong impormasyon sa pamamagitan ng Media and Information Literacy Campaign. Nagbigay na po ako ng go signal kung umatake ang China, atakehin din nila. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Paimbestigahan ko din niyang si Duterte. Yan po yung peke. Yung peke. Na, may video ba yon o audio lang? Audio lang. Audio recording. Fake. Peke ho yan. Fake. Kaya wag ninyong paniniwalaan. Alas 7:33 ang ating oras, sinampahan ng kaso ng Quezon City Police District ang mga miyembro ng grupong Manibela dahil sa manoy disruptive conduct sa isinagawang 2 araw na transport strike sa Quezon City. Ayon sa QCPD, ilan sa mga nilabag ng grupo ay ang Public Assembly Act of 1985, alarm and scandal, resistance and disobedience, and direct assault upon person in authority. Tumanggi ding makipagdialogo si Manibela Chair Mar Balbuena at ipinagpaliban ang direktiba na ilipat ang kanilang protesta sa isang itinalagang Freedom Park. Bukod dito, nabigo umano ang grupo na makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan at nagdulot ng kaguluhan at abala sa mga commuter. Kasado ang panibagong tigil pasada ng piston mula Abril 29 hanggang 30 bilang pagkontra sa franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Ayon kay Piston Secretary General Ruben Bailon, lalahukan ng transport strike ng 250,000 ilang miyembro sa buong bansa. Kinalampag din ang grupo ang Korte Suprema kaugnay ng kanilang petisyon para sa TRO kaugnay ng programa. Nagkilos protesta ang grupo sa labas ng Supreme Court kahapon para himukin itong ilabas ang desisyon bago ang deadline sa Abril at 30. Ayon kay Mother Malu Cabral, mistulang impyerno ang heat index na naramdaman sa Paricagayan na umabot ng 48 degrees Celsius kahapon. Gayon din sa 30 iba pang lugar sa bansa. Nakakapaso rin ang naramdamang 43 degrees Celsius heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Sangli Point sa Cavite, habang 46 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar
Pili Camarines Sur at sa San Jose Occidental, Mindoro. Naramdaman naman ang 45 degrees heat index sa Masbate, Pasay City, Subic, Zambales at maging sa Tacloban. Ang heat index na 42 degrees hanggang 51 degrees ay nasa ilalim ng kategoryang dangerous o mapanganib ayon sa DOST dahil pag-asa dahil maaari itong magresulta ng iba't ibang sakit sa katawan. Samantala, epekto ng sobrang init na yan sa supply ng tubig. Yan. Tingnan natin ang situational report. Ang Maynila, kala ko reporter na natin to si engineer. Gagawin nating reporter, si engineer. Alamin natin ang kanyang situational report sa ating mga kababayan sa supply ng tubig. Engineer Ronald Padua ng Maynila, magandang morning! Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Engineer, ano pong sitwasyon natin ngayon sa ganitong tindi ng init at pagbawas sa mga tubig, sa supply ng tubig sa mga pinagkukunan natin na mga dam? Tayo ba'y may nakikita ba kayong posibilidad ng shortage at water rationing? Okay, dahil po doon sa kondisyon ng ating weather sa ngayon, dahil mainit pa nga po at hindi pa rin po umuulan doon sa ating watershed sa Angat, nandun pa rin po yung danger na posibleng mabawasan yung alokasyon dito sa Metro Manila. Pero sa kasalukuyan naman po ay hindi pa naman po. Normal pa po tayo at normal pa rin po yung service level na nararanasan ng ating mga customers. So wala pang nakakaranas ng water interruption dahil sa init ng panahon na engineer sa ngayon? Sa ngayon po wala pa. Although meron mga interruption, ito po yung mga normal maintenance work na ginagawa namin dito sa amin sa mga pasilidad. But then again, hindi rin po tayo dapat magpakampante kung ganito po ka-normal yung sitwasyon ngayon kasi hindi pa nga po dumarating yung pag-ulan. And patuloy pa rin po yung aming puspos sa paggawa o pagtapos ng mga tinatawag na augmentation projects at pagre-ready dito sa mga to. So just in case lang po na magbawas ng alokasyon dito sa Metro Manila ay maging handa po kami na maibigay pa rin po at the barest minimum yung requirement ng ating mga customers sa water supply. May pasabi na ba sa inyo kung magbabawas na ng allocation? Sa ngayon po wala pa naman. But again, sabi ko nga po kailangan pagandaan po hindi naman po pwede na kung kailan mag-aabiso na magbabawas, dun lang din kami gagalaw. But so yun pong binabanggit ko kanina nasa supply side po yun. Sa demand side naman po siguro ang patuloy pa rin po yung aming pakiusap sa ating mga consumers na mag-practice pa rin po yung tinatawag na responsible use of water para po mapagtulungan po natin na maitawid itong kondisyon ng ating water supply system. Ano po napansin niyo sa demand? Tumaas po ba na meron ba kayong forecast? Nag-peak ba? Sumobra ba? Ganon? Meron pong may mga times po sa mga nakaraang araw na nagpipeak po siya. Tumataas po by more than mga 3 to 5% po sa normal. But hindi naman po nagtutuloy-tuloy. So siguro dahil na nga rin po sa sobrang init, talagang medyo lumalakas o nagsasabay-sabay po ng gamit. Sa pag-aaral po nyo, ano ang mga specific na dahilan ng pag-akyat po ng demand? Pagdami po ba ng umiinom, pagdami ng naliligo, pagdami ng gumagamit ng swimming pool, ano bang nakikita niyo yung specifics? Marami pong dahilan, may mga pagkakataon lalo na po nung nag-pandemic, di ba? Nasa bahay po karamihan ng mga tao. Talaga pong pansin po namin yung mga residential customers namin, nag-spike po yung consumption kasi nasa bahay po talaga yung mga tao. So, posible rin po yun, yung mga pagka nagdedeklara po ng mga asynchronous classes sa mga eskwelahan, nasa bahay po yung mga bata. So, posible pong lumalaki po yung konsumo ng ating mga customer sa kanya-kanyang mga bahay. Last na lang. Ang laging water source natin diyan sa may Angat. Lamesa. Oo, Lamesa. Pero ito pong Laguna Lake nabalitaan namin na siyang malaki na rin po yung
production nyo ng tubig, pwede nyo ba i-share sa amin yung water treatment facility ninyo? Gano'n na po ba kalaki ang production yan every single day? Tama po. Maraming po salamat at kabanggit niyo po ito. Kasi kasama yun doon sa strategiya ng Maynila at kailangan po i-diversify yung ating water source kasi for the longest time, talagang Angat Dam lang yung ating pinagkukuhanan. So, from the recent times na mga 90%, dati 100% galing Angat, bumaba to 90%. So, sa ngayon po, roughly, mga nasa 85 to 86% na lang po yung kinukuha namin sa Angat Dam. Kasi nga po, pinapaikting po namin yung aming pagtatayo ng mga treatment facilities dito sa Laguna Lake. At katunayan nga po, yung aming po pangatlong planta doon, tinatawag po namin poblasyon treatment plant. Kasi yung naririnig niyo po dati, Putatan treatment plant, yun po yung dalawang planta namin. Lumipat na po kami ng lugar kasi wala na po space doon sa barangay Putatan. So, nandun na po kami sa barangay poblasyon. At pangatlong planta na po namin ito at ang kabuuan po, nasa 450 million liters per day na po yung tatlong planta namin. Para po talagang kailangan po talagang magdagdag pa tayo ng mga water treatment facilities para po hindi po tayo masyadong overly reliant dun sa Angat as a water supply. Opo. Kala ko kaya kayo lumipat ng barangay hindi kayo nagagandahan sa pangalan. Putatan. Wala na pala lugar. Maganda naman yung Putatan Putatan. Okay. Sa dagat, wala ba kayong ay mahal yun. Desalination? Mahal yun, kumbatsero. Di ba, engineer, mahal pag sa dagat? Tama po, mahal talaga siya, but hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-explore doon. Kasi kung matatandaan niyo po, si Maynila po talaga yung in the forefront ng pag-try nito mga bagong teknolohiya. Kami po inaunang kumuha ng tubig mula sa Laguna Lake. At recent 2 years ago, kami rin po yung kung narinig niyo po yung tinatawag na water reuse. Tinitreat po uli namin yung tubig mula doon sa mga domestic waste para po maging drinking water. Pangatlo nga po, in-explore na rin po namin itong tinatawag na desalination or galing sa tubig dagat. But medyo malayo pa po. Pero tuloy-tuloy lang po yung mga technical studies namin para dito. Panghuli na lang, engineer, sa monitoring ninyo sa mga dam, lalo na sa Angat, gaano kabilis ang pagbaba ng tubig? Maabot ho ba ng 1 metro kada araw? Wala naman po. Roughly mga nasa 0.3 to 0.35 meters yung nagiging baba. Kada araw? Kada araw. Mabilis ho ba yun kumpara sa mga nakalipas na taon? Medyo bumibilis ng konti, but expected naman po yun kasi kung i-imagine nyo po yung Angat Dam, para po siyang cone. Habang lumalalim, mas lumiliit yung surface area. So, pag lumiliit yung surface area, mas bumibilis po yung pagbaba. Oo. At ayan. Dahil magtatagal pa raw hanggang mid-May itong sobrang init. Engineer Ronald Padua, thank you. Maraming salamat po sa inyong situational report, Engineer Padua. Mabuhay po kayo. Marami po salamat sa inyo. Engineer Ronald Padua ng Maynilad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:47. Tuloy ang mga pangunahing balita. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa gitna ng El Nino phenomenon. Sa ambush interview sa Occidental Mindoro, sinabi ng Pangulo na walang dapat na ipag-alala ang publiko dahil tumaas pa nga ang ani ng mga magsasaka kahit may tagtuyot. Naglalagay niya ang gobyerno ng mga post-harvest facility para lumaki ang kita ng mga magsasaka at para hindi na ipagiling pa kung saan-saan ang palay. Sinabi ng Pangulo na minamadali na rin ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng mga solar pump sa mga non-irrigated areas. Usapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Hindi kailangan mag-alala ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa yung ating naging ani, yung tons per hectare natin. Pero siyempre marami pa, kagaya rito. Siguro mga 50% lamang ang irrigated.
So yung iba talagang nahirapan. Dinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ba, kumbachero, nung wala ka ng 2 araw, nung 1 linggo, nakausap ko ulit itong si Kwan, hiningi ko ng update si Administrator Guillen. Loris Guillen. Hindi, Eduardo Guillen. Eduardo pala. Kinukwento niya yung laki ng ani ng mga magsasaka ngayon. Alam mo, may binanggit siyang magsasaka dyan sa Nueva Ecija. Ang inani kumbachero, 380 kabans, 1 hektarya. 1 hektarya. Sabi ko, pambira. Grabe naman yun. Dati makarinig lang tayo ng mahigit 100 Lulang-lula na tayo. Antindi nun, ha? Ito, kumbachero, grabe. Hybrid ang... hybrid ang itinanim. Tinanim niya. Kaya, yun yung sa ilalim na nung contracting. Hindi pa. Kaya ang sinasabi niya, kumbachero, pagka panahon ng tagaraw na ganito, mas maganda ang ani ng magsasaka, tapos ang ganda ng pagkatuyo. Ang ganda ng pagkatuyo. So hindi na masyadong malaki ang production cost ng ating mga magsasaka, tapos ang daming ani. Kaya binibilang niya ang araw, kumbachero, parang ilang taon lang nalalabi, magiging self-sufficient tayo. Ayun. Nabayanan natin yan, ha? Walang balak ang Pangulong Bongbong Marcos na sibakin si VP Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Paliwanag ng Pangulo, ang hindi pagkakaintindihan ni na First Lady Liza at VP Duterte ay hindi sapat para alisin si VP Sara sa gabinete. Tiniyak din ni Marcos na ang patutsada ng kanyang misis ay hindi makakaapekto sa pagtatrabaho nila ng Vice Presidente. Samantala, ipinagtanggol ng Pangulong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos na very protective lang sa kanya. Kaya hindi napigilan na maglabas ng sama ng loob. Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks. Ikaw na nagsabi Yan po ang tinig ng maswerte. Very lucky man, very lucky husband na si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi sisibakin si VP, meron namang sinibak sa immigration. Isang immigration officer ang sinibak ni Commissioner Norman Tansinco matapos nitong payagan ng isang overstaying Indian national na pumasok sa passenger gate ng walang kaukulang immigration clearance. Ito ho'y dyan sa Clark International Airport. Una rito ay inaresto ng Bureau of Immigration ng Indian national na si Jasbir Singh sa boarding gate ng Clark noong April 17 bago siya sumakay sa kanyang flight papuntang Singapore. Nagpakita ito ng boarding pass na may kasamang immigration departure stops at emergency travel document na walang BI stamp. Hindi po iniaalis ng Department of Energy ang posibilidad na maulit pa ang paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon at Visayas grid dahil sa tumataas na demand ng kuryente sa gitna ng mainit na panahon. Sinabi sa DZRH ni Assistant Secretary Mario Marasigan ng Energy Department na ang mataas na demand sa kuryente, ngunit mababa ang supply ang naging dahilan ng paglalagay sa Luzon grid sa yellow alert kahapon. Pero dahil may nasirang linya ng kuryente kahapon na apektuhan ng 4 na planta ng kuryente, dahilan upang ilagay ang Luzon grid sa red alert status. Sabi ni Marasigan, posible pang maulit ang naturang insidente hanggang sa susunod na buwan, lalo tumataas ang demand sa kuryente at naabot na ang demand projection ng ahensya na 13,900 megawatts. Ang tansya po natin ay aabutin pa tayo ng 13,967 megawatts.
ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ay aabutin pa po hanggang kalagitnaan ng Mayo. Oo. Kaya sa Nako. pagpasok po ng Mayo ay inaasahan natin na mararating natin yung projection na yon. May posibilidad po na mangyari. Ngunit hanggang yellow alert lang po at yung pong red alert ay kadagdagan lang na kung may kakaroon po tayo ng karagdagang insidente kagaya po na nangyari kahapon. Ang tinig po ni ASEC Mario Marasigan ng Department of Energy. Nanganganib mawala ng lisensya ang mga doktor na mapapatunayang tumatanggap ng regalo o pabor mula sa mga pharmaceutical companies. Ayon kay Health Spokesman Albert Domingo, maaaring tanggalan o suspindihin ng Professional Regulations Commission ang lisensya ng doktor dahil labag ito sa Code of Ethics. Bagamat iniimbestigahan pa ang aligasyon, may mga impormasyon anya ang DOH na ilang doktor ang tumatanggap ng insentibo gaya ng mga mamahaling sasakyan. Kapalit umano nito ang pagrereseta ng doktor sa pasyente ng mga mamahaling brand ng gamot ng ilang pharma companies. Sige ka na. Ayun. Sa ibayong dagat, inuga ang Taiwan na mahigit 200 aftershocks ng magnitude 7.2 na lindol mula lang nitong Lunes hanggang kahapon. Ayon sa Central Weather Administration, naglalaro ito sa magnitude 5.5 hanggang 6.3 pero wala namang napaulot na namatay o nasaktan. Nagatid po sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Dito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Nabayanan po ninyo si Sherwin babalik kasama si Nanay diyan sa lugar yun, Las Piñas. At mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Itimang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Ay, Lieutenant General Sam Sagun, nasa Terminal 2 siya. May picture pa sa Tunying's Kumbatsero. Bakit naman picture lang? Bumili ba kayo? Bumili ba kayo, General Sam Sagun? Kasama si John Hernandez. Ayan. Biyahe daw sila papunta ng Lake Cebu. Aba, ang ganda. Bayan Jensan. Yan, Ayun. sa Lake Cebu. Magandang morning din, kumbatseros, kay ating Lolita Lagance de Guzman ng MMDA na nakatutok sa atin. Wow. At happy birthday kay Kong Gas Tambunting. Ay, kumusta ba ang mga masasarap na mangustin dyan sa Davao? Kuya Eric de Vinagracia, magandang morning. Magandang morning. Eto na, balikan na natin si Sherwin. Binalikan niya si Nanay. Bakit naman? Bakit kaya? Agent X44, Sherwin Alvaro. Go, Sherwin! Actually, Jerry, 1970s pa nang itayo itong tahanan ng mga Aranda. Itong bahay ni Nanay Maria Aranda dito sa Barangay Daniela Fajardo sa Las Piñas. At mula nang ito itayo ay isang beses pa lamang ito napalitan ng bubong. Ba? Tingnan mo nga naman, ano? Pag pumasok ka sa loob ng bahay ni Nanay Maring, makikita mo na yung kanyang bubong talagang antigo. Ayan, Yan. Ayun, oo. Ayan. Antigo, lumang bubong na, tapos pinatungan na lang ng ano ba tawag doon? At yung pag umuulan, Lona. Yung problema ni Nanay Maring, itong yan, may mga plastic na yan, kala mo banderitas. Panahod sa tubig. Tubig, ulan yan, dahil butas-butas, makikita mo na sa sobrang tagal ng panahon na hindi nga talaga na si kaso na mapalitan itong kanilang bubong. Dahil na rin hirap ng buhay, talagang sinatsaga niya dahil ang kanyang hanap buhay, yan, makikita mo may mga aspile. Nananahi ba siya? Gumagawa ba siya ng manika ng mangkukulam? Hindi siguro kung anong trip mong kulay ang itusok sa manika. Yun yung kanyang itutusok. Tinutusok ko ito sa manika. Sherwin, labas na kayo ng konti. Medyo napuputo lang signal mo dyan sa loob ng bahay ni Nanay. Baka naapektuhan kayo ng bubong. Total may problema yung bubong. Maswerte si Nanay dahil may nakikinig. May nakikinig pala may nakikinig. sa atin. Yung may-ari ng Cherry Loom. Sa inyo panalangin kanina. Nanay!
Aba, ano nga uli pangalan nyo, nanay, yung buo? Maria Aranda. Maria Aranda. Ah. Nanay Maria Aranda. Alam nyo, may nakikinig sa inyo kanina nung imbis na pambili ng pagkain, ang itong 1,000 binigay sa inyo ni Sherwin, ang una nyong binanggit, pambili ng bubong. May tagahanga kayo, may humanga kaagad sa inyo, nanay. Matindi kayo. Matindi kayo, Oo. nanay. Humanga ho sa banks ninyo, nanay. Ang ganda daw kasi ng banks nyo, nay. Ang ganda ng banks nyo, nanay. At hindi lang yung banks nyo ang hinangaan, yung kahit na ang edad nyo ganyan na. 81 na po ako. 81 years old na kayo, ang inaalala nyo ay ang bubong ng inyong bahay. Oo. Dahil alam nyo, darating ang tag-ulan, sigurado problema nyo naman pag umuulan. Hindi na papaabutin doon. Hindi na pumayag si Kuya Elmer Ngo na nakikinig sa atin dahil sa humanga sa inyo, naabutin pa ng tag-ulan, magka-problema pa nga. Ngayon pa lang, sagot na niya ang bubong ninyo. Ng cherry loom. Cherry loom. Sasagutin na po ng Sagot cherry na loom po ang ng bubong cherry loom ninyo. ang bubong ninyo. Salamat po ng marami. Kasi matagal na nga talagang natulo nilalagyan lang ng tarpaulin. Nanghihingi ako ng tarpaulin. Oo. Pero yung kwan talaga, ang lakas ng dating nung kayo ay nandidiyan at maedad na, dapat pakuya-kuya-kuya na lang kayo. Gayon pa, kayo pa ang nag-iintindi niyan. Wala man akong pension, yun lang social. Oo. Sino po ba kasama ninyo sa bahay, nanay? Wala ko isang anak dito na kasama. May isang anak. May pamilya ho siya? Wala ko yung pamilya, malit na hiwas niya dito. Dalawa lang kayo dyan. Oo. Pero yung ibang anak ko, medyo malapit, yun, tumutulong sa akin. Ayos. Nanay, ayusin natin, ko-coordinate natin dyan kay Sherwin kung paano nyo makukuha yung bubong. Pero kayo na magpakabit, ha? Kayo na magpakabit. Opo. Nakikinig po si Kuya Elmer Ngo. Ano Si Kuya sasabihin Elmer. nyo? Ano sasabihin nyo? Siya po ang bahala sa bubong nyo. Yari ng trilog mo. Cherry loom. Elmer. Wala. Ano po? Sige po. Nakiulit po, nanay. Hello po. Sir Elmer, maraming salamat ho kasi napaganda ng puso ninyo. Kayo lang nakaisip na magbigay sa amin ng ganyan. Salamat po lang marami. Salamat po. Naiiyak si nanay. Hindi inaasahan ni nanay na sa Oo nga naman, biruin nyo. Habang tayo nakikinig na may pagbabago na mangyayari sa kanyang tahanan na pinundar pa mula pa noong 1970. Tagal na, no? Pahardo dito sa Las Piñas City. Kaya naman, nanay, maraming salamat din sa pagtutok nyo palagi sa DZRH. Biruin nyo, napakalaking milagro yung nangyari ngayong araw. Talaga po. Hindi ko inasahan. Ang ano ko lang naglalaba lang, maagang gumising kasi nga, mainit ang araw. Iba talaga pag nakikinig sa DZRH. Bigla akong lapitan ni Sere. Saktong-sakto. Tingnan mo nga naman Iba talaga yan. pag nakikinig sa DZRH. Mabuhay ka. Okay. Salamat, nanay. Salamat, Sherwin. Maraming salamat. Live pa rin dito sa Barangay Daniel Fajardo kasama ang pinakamaswerte na si Nanay Maria Aranda. Our Manards number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Paano? Yung iba, bukas na lang, ha? Bukas na lang. Yung iba bukas na lang. Saka, nanay, hindi naman kasi aakyat dyan yung bubong eh. Oo. May gagastusin pa yan sa delivery. Yung delivery, sagot na namin ni Kumbachero yan. Tapos yung magkakabit ng konti, kami na bahala dyan. Mura lang naman yan siguro. Sagot na namin ni Kumbachero yan. Nanay, kukumpletuhin na namin. Baka sabihin nyo naman kalahati lang. Naman, nakikinig lang sa DZRH sinuwerte ng ganyan. Sangka pa. DZRH sa fans at followers, love ya. Bye. Happy weekend. Damdaming bayan. Susunod na.